Medyo maulan ng panahon ngayon, gawa tayo ng sopas. First step, gagawa lang tayo ng chicken broth. So sa isang pot, lagyan lang natin ng tubig, tapos pakukuluan natin yung mga manok. Tapos maglalagay din tayo ng konting asin para may lasa na rin yung broth natin. Bali, papakuluan lang natin siya sa loob ng mga 10 minuto. So habang pinapakuluan natin yung mga manok, ipe-prepare naman natin ngayon yung mga gagamitin natin. So unahin na natin yung mga bawang. Tapos sunod natin yung mga sibuyas. Tapos sunod natin yung mga celery. So tanggalin lang natin yung tangkay. Sunod naman natin yung mga hotdogs. Tapos meron din tayong 3 pirasong carrots. Meron din tayong repolyo. Habang pinapakuluan lang natin yung mga manok, tatanggalin lang natin yung mga naglutang na impurities. Ito rin kasing broth na ito yung gagamitin nating sabaw dun sa sopas natin. Pagkayari ng mga 20 minutes ng pagpapakulo, iaahon lang natin yung mga manok. Tapos papalamigin natin siya, tsaka natin hihimayin para dun sa sahog ng sopas. Tapos isi-set aside lang natin yung stock. Ito rin yung gagamitin nating sabaw. So kapag malamig na siya, sisimulan natin siyang himayin. Pagkayari natin i-prepare lahat ng ingredients natin, magsisimula na tayo magluto. So gagamit tayo ng kasirola. So papainitin lang natin siya, tapos maglalagay tayo ng mantika. Tapos maglalagay din tayo ng butter. So kaya tayo naglagay ng mantika para hindi masunog yung butter. Tapos simulan na natin mag-isa ng bawang. Sunod na rin natin yung mga sibuyas. So pagkatapos, pag translucent na, lalagay natin yung carrots. Then sunod ko ilalagay yung mga manok. Sunod na rin natin ilagay yung celery. So gigisahin lang natin siya. Habang ginigisa natin, maglalagay tayo ng patis. Tsaka ng kaunting paminta. So sasangkutsahin lang natin siya hanggang lumabas yung aroma ng mga aromatics. Siguro mga 5 to 10 minutes. So pagkayari natin siyang sangkutsahin, ibabalik na natin yung pinaglagaan ng mga manok. Tapos magdadagdag pa rin tayo ng konting tubig.
Then, hintayin lang natin siyang kumulo bago natin ilagay yung mga macaroni. So, takpan natin para mas mabilis kumulo. Ayan, kumukulo na yung sopas natin. This point, maglalagay tayo ng chicken cubes. Lalagay tayo ng 2. So, yung chicken cubes para ma-enhance lalo yung lasa ng ating sabaw. Susunod na rin natin ilagay yung mga pasta. Macaroni pala yung gamit ko. So, papakuloyin lang natin siya hanggang maluto yung mga pasta. Check natin kung malambot na yung pasta natin. So, medyo malambot na siya, parang al dente na. Dito na yung point na ilalagay natin yung evaporated milk. So, maglalagay tayo ng 2. So, ito yung magpapakreamy dun sa sabaw natin. This point na rin natin titikman kung okay na ba yung asin tsaka yung mga seasoning na nilagay natin. So medyo kulang pa siya sa alat, magdadagdag tayo ng konting asin. Tapos magdadagdag din rin ako ng konting paminta pa. Then hayaan lang natin na uling kumulo. Kapag kumukulo na siya, doon na yung point na ilalagay natin yung mga hotdog. Susunod na rin natin yung mga repolyo. Lutuin lang natin siya siguro mga 2 minuto. After 2 minutes, okay na yung repolyo tsaka yung hotdog. So maglalagay ako ng itlog. Pero ito, optional ingredients lang. Nakasanayan ko lang gawin to. Pero kung gusto yung gayahin, pwede rin. So bali 4 yung ilalagay ko. Then haluin nyo lang siya ng marahan para hindi mabasag yung mga egg yolk. And that's it. Tapos na ang ating creamy sopas. So, patayin lang natin yung apoy, then pwede na tayong kumain. So, titikman na natin siya. Sobrang comforting niya talaga, lalo na pag panahon ng tag-ulan. So, kung gusto niyo yung video na to, kita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.